putting self last and God first in your marriage, you will learn the secret ingredient of a successful marriage. Good morning and welcome back to Usapang Kristiyanong Tahanan. Isang napakagandang umaga at mainit na araw ng Sabado. Yes. Right? Happy Sabat po sa inyong lahat na nandito sa loob ng ating bahay-sambahan at ang mga nanonood dito sa ating Facebook and YouTube. Ayan, kamusta ang ating buong isang linggong pagpapagal, physically, mentally, at ang boses natin, mga exhausted? Yes. Due to our weather, no? Halos lahat may sakit. Yes, sabi nga namin, sino sa inyo? O, sino ang may sipuna? Roll call tayo, something like that. Attendance check. Yes, pero salamat sa Diyos sapagkat tayo ay muli naririto upang mapaglingkuran ang ating mga taga-subaybay, ang ating mga tagapanood sapagkat tayo po ay merong mithiin na matulungan ang lahat na magkaroon ng isang maayos na sambahayan at higit sa lahat syempre, maging ready tayo sa pagsalubong sa ating Panginoon Jesus. Yes. Yes. Kamusta ang buong isang linggo sa iyo? Ayan. Ako po ay nakabalik na. I'm back on my feet na po. Gagaling ko lang din po sa sakit. Ayan. Kaya ang lahat po ng may sakit dyan ay amin po kayong ipinapanalangin na matanggal na ang inyong mga sakit. Okay. So, ating pong panatilihing malusog ang ating pangatawan dahil tayo ay nakikipaglaban sa iba't ibang karamdaman. Yes. Sa mga panahong ito, lalong higit ang mga ubot-sipon. Yes, ubot-sipon. Okay. Sa araw na ito, ay meron tayong special na ibabahagi, syempre, sa ating mga tagapanood, sa ating mga taga-subaybay. Ikaw ba sa pag-aasawa at sa buhay may asawa, meron ka bang commandments na ginawa? Wala po. Wala lahat naman. Na talaga naka-base sa Biblia eh. Ayun, yun ang maganda doon. Talagang lahat ng rules namin naka-base talaga sa Bible. Kung ano ang sinasabi ng Biblia ay doon tayo. Yes. And actually, yung ating isi-share ngayon ay nakabase syempre sa Holy Scripture. Yes. Kung paano natin mapapangalagaan ang ating relasyong pampamilya. Siyempre, inuuna natin na maging maayos ang relasyong pang mag-asawa sapagkat kung tayo po ay merong maayos, malusog na relasyon sa isa't isa, siyempre dumadaloy ito. Opo, matik ang buong pamilya ay masaya. Oo, diba? Dumadaloy ito sa ating mga anak sapagkat na-observe po nila ito. Yes. At take note, kapag sila na ang merong pamilya, ganon din. Yes, totoo po yan. Ganon din. Ganon din yung sistema na kanilang gagawin sa kanilang relasyon. Sige, ano ang una nating commandment para sa isang highly effective marriage? Yan ang ating unang commandment. Meron po tayong 10, ano? Ang ating unang commandment ay, thou shalt love thy mate with all thine heart. Aba, ano ibig sabihin nito? Para lang po itong ang favorite verse ng aking asawa ay 1 Corinthians 13 verse 4. Ito yung sinasabi sa Biblia, it's all about love. No? So, ibig sabihin po dito, kapag kayo po ay nag-decide na magkaroon ng kabiyak, ay mahalin nyo po ng inyong buong puso. Hindi po pwedeng kalahati lamang. Hindi pwedeng kalahati Hindi pwedeng 1/4, 1/8. Dapat po ay buong Hindi puso. pwedeng dahil gwapo yung asawa mo, ay mamahalin mo ng todo. Pag hindi gwapo ay kalahati lang. Alalahanin po natin, ang physical na kaanyuan ay lumilipas yan. Lalo na sa ating mga kababaihan. Ay, totoo po yan. Mas mabilis ata tayong apakabilis. Kapag tayo ay nanganak na, take note, ang panganganak, hindi natin masasabi kung isa lang ang magiging anak. Ay merong sunod-sunod. Kaya kung nakabase sa outward appearance,
Delikado. Nagfe-fade. Yes, Oo. nagfe-fade. So, ito'y paalaala din sa atin dalawa. Sa ating mga asawang babae at mga asawang lalaki. Ating pong pakamahalin ang ating mga kapareha, hindi dahil sa kung sino o ano ang anyo nila, kalagayan sa buhay, kundi dahil lubusan nating mahal sila. Yes. At ano po, na-realize ko, no, kapag talaga ang partner mo kilala ang Panginoon, Ayun, ang napakaganda talaga. Totoo habang yan. buhay ang pagmamahal. Totoo yan. Yes, yes. Ang pangalawa natin, thou shalt accept thy mate at face value. Ay, Aba, related ito sa ating nasabi kanina. Yes. May face value ba? Siyempre, pag pumipili, ano kayang face value nito? Ito ba kaya ay pangmalakasan? Yes. Ito kaya ay hindi kaya ako mapapahiya kapag iniharap ko sa aking mga kaibigan? Ha? Naku, delikado. Tinanong ko nga po yung aking mga estudyante, kayo ba, paano ba kayo na-attract sa isang babae or sa isang lalaki? Sabi ng mga babae, gusto daw nila yung funny, matalino. Sabi ng mga lalaki, ayaw nyo pang sabihin, gusto nyo yung mga gwapo. Sabi, hindi, kayo lang yun, gusto nyo talaga. Kasi totoo naman po, kasi unang mata ang nakakakita. Totoo Pero yan. ang naglalas talaga yung puso. Yes, yes. So, character. Yes. So, face value, respecting his or her right to be dissimilar from you. Aba, tayo po realidad ay talagang hindi naman magkakatulad. Yes. Marami tayong pagkakaiba-iba. Matutunan nawa natin na mahalin, yung pagkakaiba-iba natin. Kapag ang hinanap nyo ay hindi nyo katulad, para atang hindi makakakita. Para atang hindi maglalas ang relasyon. Kapag po kayo ay nag-set ng expectation, dapat maging kagaya mo. Diba? No? Napaka-imposible nun kasi nilalang tayo ng Diyos na talagang merong Unique. pagkakaiba-iba. Yes, I unique. like that word na pagiging unique ng bawat isa. So, kung ano man ang kahinaan, ano man ang weakness ng bawat kapareha, maging natin, matutunan po natin na tanggapin ito. Diba? Meron pa ba? Yes, number 3, sabi po dito, thou shalt daily express appreciation for the good in thy mate. Ang ganda neto. Yes. Rather than taking him or her for granted. Para kasing kapag tayo ay nag-asawa, for example, sa lalaki, asawang babae, matik dapat paghandaan mo ko. Yeah. Di ba? Dapat talagang nagluluto ka, naglalaba ka, yung pinagpaplansya mo ko ng damit. Without knowing na dapat pala ina-appreciate natin. Hindi porke asawang babae siya na lahat. Oo. So kapag ginawa niya, naglaba siya or pinagluto ka niya, abay mag-thank you po kayo, mga asawang lalaki. Yes. Maganda po na na-appreciate natin yung ating mga asawa. At ganoon din syempre tayo mga asawang babae. Yes. Actually, hindi lang ito para sa partner. Appreciation din para sa ating mga anak kapag may ginawa sila. Pero sa ating mga partner, tayo mga asawang babae, hindi naman common sa mga kalalakihan na naglalaba at naglilinis ng bahay. Yes. Once na makita natin, to the max ang appreciation natin dapat. Yes. Kasi nga, imagine, naggawa nilang tulungan tayo at nagsisikap sila na gawin yun. Diba? Yung mga ganitong gawain. So, matutunan po natin na tayo ay mag-appreciate sa mga maliliit na bagay. Dahil isang ingredient po ito para mapanatiling maayos, masaya ang relasyon sa loob ng tahanan. Imagine niyo po ang tahanan walang appreciation man lang. Puro expectation. Yes, ang hirap po Oo. Pati ang mga bata nape-pressure. Correct. And, naglalas talaga siya. Parang, hindi siya mananatiling masaya dahil, na-appreciate lang naman ako ni mama, ni daddy, o ng asawa ko kapag merong gusto di ba? Kapag merong i-request o kaya meron lang ini-expect. Di ba? Hindi ata maganda sa loob ng tahanan na ito ay nawawala. No, yung appreciation na yan. Kaya tayo, manatili po tayo na sa ating puso't isipan, maging batas na sa ating sarili, no? Na dapat makita ko, may makita ako sa araw na ito na dapat ma-appreciate ko. Yes, ang ganda nun. Opo. Diba kung araw-araw iniisip natin, ano kaya sa araw na ito ang pwede kong sabihin sa aking anak, sa aking mga anak, sa aking asawa, naka-appreciate. Diba? So pag ganon, alam niyo po ba,
nadadagdagan yung pagmamahalan. Nadadagdagan yung happiness. Yes, totoo po yan. Diba? At mamumulat maging ang ating mga anak na wow, na-appreciate. Diba kahit tayong magulang kapag sinabihan ng ating mga anak, ma, thank you. Opo. Masaya, no? Oo. Diba? Kahit nga po yung maliliit na bata, yung anak ko po 3 years old, pag sinabi, Mommy, thank you for my milk. Oh, Diba? sige, pagtimpla pa kita ng maraming gatas. Parang ganun ang feeling, ano po. Diba? Yes. So nakakapagbigay sa atin ng kusang loob. Yes. Nagampanan pa at dagdagan pa. Yung ating effort. Yes, yes. Nako, very simple Ang po, ganda po. pero malaki po ang naiitutulong nito sa atin. Another one na sana maging mithiin ng bawat isa, no? Ito po sinasabi natin, hindi para i-demand ang ating mga kapareha at ang ating mga anak, kundi tayo mismo ang gagawa nito, ano? Na magkaroon tayo ng communication and be willing naman na tayo ay makinig. Ay, Aba, kung tayo po ay demanda tayo lamang ang pakikinggan at sarado ang ating mga tainga sa pakikinig, nako, ano kaya ang mangyayari sa loob ng tahanan? eventually, hindi na mag-share. Wala nang magtotalk. Yes. Hindi na magsasalita yung ibang At kayo po ba, napapansin nyo po ba na kapag kayo nagsisimula na magsalita ang mga anak nyo nagtatabo na ng tainga? Aba, yan po ay nagpapahayag, oh, mami, tama na, ayaw ko nang makinig. Oh. Diba? Ay baka naman ang ating kapareha din kapag tayo nagsimula na magsalita ay umaalis na, ay baka kaya umaalis sila, no? Yun pala yun. Alam nyo na Ayaw po, mga na. nanay. Or mga Naririndi na. naririndi na. Ay, naku po. Paulit-ulit to. Naku, paalala po ito sa ating mga sarili. Be willing po tayo na makinig din. Hindi Yes. lamang po tayo ang good speaker. And also, ano po, yung the tone. Yes. Very important po na pag tayo ay nagsalita, wag laging pagalit. Oo. Dapat kahit papano ay tayo ay malambing. Matuto din namang maglambing. Oo, maglambing. Oo. Or kung tayo po ay galit, ay isipin po muna natin kung pag sinabi ko to ng pagalit, may intindihan ba ng anak ko, ng Yes, asawa ko? Or yes. lalo lang kaming magkakagulo. True. At kailangan natin talagang pakaisipin mabuti kung ano yung words na ating bibitawan. Yes. Dahil once na mabitawan natin itong masakit na salita na ito, alam mo ba, habang buhay na ito, Oh. na may lamat sa Sa puso puso. at isip ng bawat miyembro ng pamilya. Yes. Okay, next natin. Next po ay, thou shalt seek to understand thy partner as diligently as you wish to be understood. Grabe, Yes. ano po, kailangan talaga tayo ay maging understanding. Aha. Lagi po nating isipin na, paano ko ba iintindihin ng aking asawa? Bakit ba siya nagagalit? Yes. Bakit ba siya nagtatampo? So tayo din po sa partner nating lalaki, or sa partner nating babae, lagi po nating i-understand kung saan siya nanggagaling, kung Correct. bakit siya nagagalit. Ano po, pag-usapan, ayusin. Instead na mag-react agad negatively, Yes, ay naku. doon sa words, aba, ay kailangan natin alamin, ano kayang pinagmumula Yes. naman ng galit ng aking asawa? Ano bang dahilan? Bakit kaya ganito na naman ang reaction nito ngayong araw ano na kayang to? nagawa ko? Yes. O baka naman simply pagod na pagod lang ito and then Ayun. pagdating ng bahay, ganito pang itsura natin. Oo. Ayun. Baka gusto lang ng yakap, may Oo. ganun po, yung parang Totoo yan. ikikiss mo lang sa cheeks Oo. or yayakapin mo lang yung asa. Baka po, mga aming taga-subaybay, nakakalimutan nyo na pong yakapin ang inyong mga asawa or Correct. ikiss man lang pag-uuwi. Ay, naku Oo. po, number 1 po yan. Nakakatanggal Oo. ng stress. Kasi ang ating gampanin sa buhay ay hindi lamang maghanap buhay. Yes, totoo po Oo. yan. Hindi lamang sa paghanap buhay at pag-iintindi sa ating mga kapareha at mga anak, kundi pag uuwi na tayo ng ating mga tahanan, isipin naman natin, pangrelasyon naman. Yes. Diba? Kung ano ang ating magagawa para manatiling maayos at masigla ang loob ng tahanan. Be supportive, sabi nga sa ating partner's role, decisions, and plan. Aba, naranasan nyo na po ba na laging contradict sa inyong kapareha sa buhay? Nako, Kayo ang magkaaway. lagi nang pag may suggestion ng asawa, agad kumukontra ka?
Hindi muna pakinggan. Yes, pakinggan muna. Aha. Alam nyo po, maging kautusan sa ating sarili ito na tayo man lang ay maging support ng ating mga kapareha at ng ating mga anak. Ay, no? opo. Naalala ko po yung aking asawa dyan. Yun naman po ay super naman sa support. Talaga naman pag sinabi ko na, parang gusto ko nang maganto. Sabi niya, sige, maganda yan. Diba? Kung gusto mo. Kamusta ang pakiramdam? Ang saya po, parang diba? mas magaan siyang gawin. Kasi ang inyong asawa po, ay kapag sila ay supportive sa inyo, parang ang gaan gawin ng task. Ayun. At parang mas madali siyang maging successful. Kasi ang asawa mo, nandyan siya naka-antabi sa'yo. Kahit hindi siya tumutulong or nakatingin lang siya, alam mo na, emotionally, he or she supports you. Yes. So parang ang sayang gawin yung Oo. kahit imposible or kahit di kaya, sabi ng asawa ko, sige, kaya mo yan. Yes, di ba? At maging sa halimbawa, yung simpleng pagluluto at hindi naman alam kung paano nga magluto. Abay, instead na ating pupulaan agad, abay, i-appreciate naman natin yung effort, di ba? Yes. Sabi nga, meron tayong naririnig kung napaalat daw yung luto, aba, instead na sabihin ang alat naman ito. Para akong nasa dagat. Ayun. Sabihin natin na para ata tayo napalapit sa Sa ocean. Sa ocean. Okay. Ayan. Ano po? Atin pong pakaiisipin kung ano yung tamang salita para lang naman tayo makapagbigay ng tamang suporta sa ating mga kapareha. Okay, another one. Atin po din, strive to give sexual fulfillment as diligently as you seek it. Ito ay para sa magpartner. Magpartner. Oo. Yan, mag-asawa. I-consider natin yung mga needs ng bawat isa, yung physical needs. Yes. No? Napakahalaga nito. Though ito ay isang napakalaking usapin at marami tayong dapat mapag-usapan dito. Pero pagdating po sa creative sex partner, no, yung be creative tayo, depende sa need ng ating kapareha. Yeah. So alamin natin yung need ng ating kapareha. Yes, kung ano ang nararapat. Okay. And then, thou shalt sort thy priorities attempting to achieve a proper balance in all of life activities. Ay, maganda ito. Diba? Related to the support na you mentioned a while ago. So, napakahalaga ito. Alamin po natin talaga kung ano yung mga prioridad natin sa buhay, sa buhay mag-asawa, at doon natin susuportahan ang bawat isa. Diba? Kung ito naman ay talagang need ng family o sa buhay mag-asawa, sa relasyong mag-asawa, let us support each other. Support each diba? other. Mahalaga po. Oo. Okay. Next po. Remember to add fun and recreation to their relationship lest it die from boredom. Ay, grabe. Ito po ay napakaganda, no po. Na, let's have some fun. Ano po? Oo naman. Kahit man lang mag-joyride. Correct. Or lumabas, kumain sa labas ng bahay. Aba, maiba lamang po. Or mag-picnic sa No Valley, dun sa labas. Hindi naman po kailangang mahal. Ang kailangan lang ay masaya. Aba, dapat hindi mawala ito sa loob ng tahanan. Yung nakakatawanan kayo, Yes. di ba? Kahit yung mga simpleng mga jokes ninyo dyan, create ng fun para mas, alam mo ba, kapag daw tayo laging humingiti at tumatawa, bumabata tayo. Ay, totoo po yan. Totoo yan. Kasi na-stretch yung muscles natin. Yes. Nawawala yung wrinkles. Nawawala yung wrinkles. Naku, napakahalaga po nito. Kung ayaw nyo pong kayong magmukhang tandaan, maging masaya po kayo sa inyong buhay. At yes, normal na merong mga suliranin sa buhay, may mga conflict. Pero ang isipin natin, paano ba natin ito masusolusyonan? Yes. At kung magkatulong ang mag-asawa o ang buong pamilya, naku, walang imposible. No? Yes. Na masusolusyonan ang lahat na ito. At syempre, ang pinakamahalaga sa lahat po, sabi nga, thou shalt put the Lord thy God in thy marriage. Alam mo ba, eto subok natin ito. Eto subok ko rin. Ang mag-asawa na nilalagay ang Diyos sa sentro ng relasyon, bagaman may mga weaknesses, bagaman maraming struggle sa buhay mag-asawa, pero kung both kumikilala sa Diyos, alam mo ba, parang napaka-smooth, parang madaling masolusyonan yung mga problema. Kaya po, Diba? importante po talaga na kapag tayo ay pumili ng kapareha natin na makakasama natin habang buhay. Number 1 po,
kilala niya dapat ang Correct. Panginoon. Naalaala nyo ba or na-experience nyo ba na, yes, magkagalit kayo, may samaan kayo ng loob, pero you will pray together? Yes. Totoo po. Diba? Ang sarap po sa Diba? pakiramdam. Oo. Yeah. At the end, nafe-feel mo na parang na-release mo na yung burden. Yes. No, yung sama ng loob. Doon may kaunti pa rin naman, pero unti-unti, madaling masolusyonan. Unlike nung totally tinatalikuran mo, hindi mo kinikilala ang Diyos, na siya makakatulong mag-resolve ng problema, parang mas nadadagdagan. No? Mas nadadagdagan. Kaya ito po ang hamon namin sa aming mga taga-subaybay. Ano? Aming mga taga-pakinig at taga-panood. Ugaliin po natin na tayo lumapit sa Diyos. Yes. Kilalanin natin na ang Diyos ang siyang may author ng pagmamahal, Mahalan. ng pag-ibig, ng pagmamahalan. Right? Kung ating isi-set aside ang Panginoon, nako, the more na makaka-encounter tayo ng mga suliraning ito. At alam ko, ako very positive pagdating sa mga ganitong experience. Alam kong way ito ng Panginoon para makilala natin, bumalik tayo sa Kanya. Yes, para tayo Diba? bumalik sa Kanya. Yeah. At ang sabi po dito, sa Bible natin, Ah. sabi po sa 1 Peter 4:8, above all, love each other deeply, because love covers over a multitude of sins. Oh, wow. Hindi lang po basta love, kundi love deeply. Yes! Naku, napakahalagang paalaala po yan. And take note, sabi po sa atin ng ating author na si Nancy Van Pelt, success cannot be achieved alone. Yes. Take note of that. Success cannot be achieved alone. Try this, you will fail to keep every aspect of the preceding 9 perfectly, those commandments that we mentioned a while ago. It is God and God alone who can forgive you and make up for your deficiencies. So, it means huwag tayo mag-alala na tayo ay mayroong mga ganitong mga kahinaan. Kung ating kikilalanin na ang Panginoon ang siyang mangunguna sa atin, mapapatawad natin ang ating sarili, mapapatawad natin ang ating kapareha sa kanyang mga kahinaan, at magkakaroon tayo na maayos na relasyon. Diba? So, napakahalaga na po. So, as you place God in the center of marriage, of your marriage, you will find that you are drawn closer to one another. Nice. Napakasimpleng ingredient. Napakaganda, No? yes. Napakasimple, pero ito po ang pinakamahalaga at nawa ay wag niyo pong kalilimutan. Ang lahat ng mga paalaalang ito ay hatid lamang sa inyo ng Usapang Kristiyanong Tahanan. Mga